Today mga kababams weekly, today ang tutorial natin kung paano natin susolusyonan yung ating account kung na-on hold yung ating GCash account. So, ganito yung front ng aking GCash kasi nag-clear ako ng data. Well, input lang natin yung ating mobile number. Tapos dito, kailangan natin i-verify yung ating account. I-input lang natin dito yung marireceive nating OTP. Now, kung wala kayo ma-receive na OTP sa inyong account, maaaring yung mismong SIM card nyo yung may problem. Pero kung meron naman, input nyo dito yung marireceive nyo OTP. Habang ini-input ko pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you. Ayan. So dito, lumabas na nga sa may pangalawang page, your account is on hold. So ano nga ba dapat natin gawin kapag ganito yung lumalabas sa ating account? Ito kasing account ko, medyo matagal ko na siyang hindi na-open. Pero iba't iba kasi yung maaaring dahilan kung bakit nangyayari ito sa ating account. So first, ang kailangan natin gawin dito, kailangan natin i-check kung ano ba yung mga documents na kailangan natin i-submit. Para makita natin yung listahan ng documents, itap natin yung submit documents. Tapusin nyo hanggang dulo kasi iba't iba yung paraan. Medyo may pagkakaiba lang naman. Okay? So, nandito na din sa articles nila yung mga kailangan natin malaman kung bakit nga ba na-on hold yung ating account. So, maaaring non-verification. So, kung yung GCash account mo ay hindi mo na fully verified sa loob ng 12 months, maaaring nila ito i-deactivate or i-on hold. And di ko na isa-isahin pang i-explain para mabilis yung tutorial natin today, pero makikita nyo naman dito yung pagkakasunod-sunod ng mga reasons or pwede maging dahilan nga kung bakit on hold the account nyo. So, invalid information, kasama yan, illegal use, legal orders, inactive wallet. Pero most of the time, ito yung karaniwan naging dahilan kung bakit na-on hold yung ating account, inactive wallet. So, for example, yung account mo ay zero balance, tapos hindi mo siya nabuksan sa loob ng 6 months, makukonsider yan as inactive, tapos ma-on hold yung account mo. Anyway, so ano na yung dapat natin gawin? Una, kailangan natin i-check kung meron tayo na-receive na confirmation. Saan ba natin i-check? Pwede nyo i-check yung email nyo kung meron kayo na-receive from GCash, or pwede nyo din i-check yung inyong SMS kung meron kayo na-receive na verification. Pero kung wala naman, okay lang din yan dahil meron pa rin naman tayong paraan para makapag-submit or para makapag-request na ma-retrieve yung ating account. Kailangan yung itap dito, etong click here to ask for help. So, dapat dito kayo sa may link na to. Kung halimbawa sa may email kayo naka-receive, kasi iba din kapag sa may SMS. For example, dito nga muna tayo. Tap natin yung click here to ask for help. And makikita natin yung mga kailangan natin ibigay. And, let's see. Close ko lang itong parang nasa unahan. Ayaw ma-close. Kailangan mong i-provide yung email address mo na nakalink doon sa iyong account, yung registered full name ng GCash account mo, tapos yung mobile number mo, of course, and date of birth. Saka eto, what was the email registered to your old account? So, pareho lang yan. Ilagay mo lang din dito yung email mo. Tapos, syempre, importante na mag-upload tayo ng ating valid ID. Tapos, selfie natin, hawak yung ating valid ID. So, i-check mo lang tong box na to. Now, para malaman mo kung ano ba yung mga kailangan na ID or kung ano ba yung valid ID, kung hindi ka sure, tap mo lang tong link na to at makikita mo yung mga listahan ng ID na pwede mong gamitan, okay? So, dito sa may box, ito, importante rin na maglagay tayo dito ng ating concern or additional information. So, for example, sabihin mo, ngayon mo lang na-open ulit yung account mo, tapos nung tinatry mo i-open, ang nakita mo on hold na. Depende yan sa'yo kung paano mo i-explain yung problem, okay? So now, dito mo na i-add yung file or dito mo na i-upload yung binanggit ko kanina. Katulad ng valid ID mo, tapos yung selfie, kasama mo yung ID. Tapos itatap mo lang i-submit. Then maghihintay ka na ng message from GCash kung ano yung sasabihin nila, kung meron ka pa bang additional na kailangan i-provide sa kanila. So, within 24 hours or 48 hours bago sila mag-respond, okay? So, wag po tayo submit ng ticket para hindi tayo magkaroon ng problem or madagdagan yung problem natin. Kasi, ang dami rin talaga nilang na-receive na submission ng ticket. So, importante na isa lang talaga yung sinasubmit natin. Then, kapag lumipas na yung, halimbawa, 1 week na, pwede ka mag-follow up. Gagamitin mo yung ticket number, okay? And
Anyway, kapag sa email ka naka-receive ng confirmation or ng message from GCash. Pero pag halimbawa naman sa may SMS mo, dito tayo sa may pangalawa. So, kung sa may SMS ka naman naka-receive ng verification or dun sila nagpadala na on hold na yung GCash mo, ito yung itatap mo. Itong link na to, itong click here to submit. So, nakalagay na dito yung mga kailangan mong i-provide sa kanila, pero i-open na din natin para makita nyo. So, mas madami pala pag sa may SMS ka naka-receive ng confirmation na yung account mo ay on hold. So, eto, makikita natin dito yung email address. Ayan, kailangan talaga yan. Registered full name natin. Ano pa ba yung nadagdag? So, your account type. So, dito papipiliin ka kung ano ba yung type ng account mo. So, dito meron naman ng pagpipilian. So, kapag hindi mo alam, tap mo lang dito yung arrow. And ito yung mga pagpipilian. Okay? Tapos, depende yan. Pwedeng madagdagan itong mga masasagutan natin. Depende sa pipiliin mo. So, for example, minor ka. Madadagdagan itong field ng mga sasagutan mo. Katulad nito, kailangan mong i-provide yung parents' GCash mobile number. Okay, so kung meron ng parents, tas meron silang GCash, kailangan mong i-provide dito yung mobile number nila. Okay, para yan sa mga minor. Pero nakadepende sa yan. For example, ikaw ay Filipino citizen, so iba din yung sasagutan mo. Okay, so eto lang. So bahala na kayo mag-explore dahil hindi na natin maiisa-isa. Gina-guide ko lang kayo para naman meron kayong idea sa mga dapat nyong handa or i-provide kay GCash. Pero don't worry mga kabomboms. Halimbawa, pag meron kayong hindi maintindihan or hindi nyo alam yung sasagot nyo, huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng tanong sa ating comment section at sasagutin namin yan, okay? So, proof of billing, lagi ko tong sinasabi, kailangan pwede tayong maghanda or ibigay sa kanila yung electric bill natin. Yan yung example ng proof of billing. Any proof of billing naman applicable dito, okay? So, balik na tayo doon. Now, eto na yung pangatlong tanong natin. Paano naman kung wala kang na-receive na confirmation? Katulad ko, wala naman ako na-receive sa email ko or sa may SMS ko. Ano yung gagawin natin? Kapag wala tayo na-receive, syempre hindi rin naman tayo kinakalimutan ni GCash. Sabi nila dito, pwede tayo mag-submit ng ticket. Okay lang kahit wala tayong na-receive. So, paano nga ba tayo makakapag-submit ng ticket? Meron bang link dito? Yes, itap lang natin itong chat with GG. Etong nasa lower part. Click natin. And katulad ng mga kanina, meron din tayo mga kailangan i-provide. Tayo lang natin mag-load. Okay, so nabanggit ko kanina yung kapag wala ka nare-receive na OTP and hindi ko siya na-elaborate kanina. So habang inihintay ko pa itong mag-load, meron naman na tayong tutorial regarding dun sa topic na yun. Ilalagay ko na lang yung link sa ating description, okay? Para meron din kayong susundan kung yun yung naging problem ng inyong account. Okay, so for your security, meron silang mga tatanungin dito na details tungkol sa ating account. So, tatap lang natin dito yung show form para makita natin yung mga kailangan natin sagutan or i-provide. Medyo matagal mag-load. Okay. So, dito, input lang natin yung ating registered name, yung ating mobile number, saka yung ating registered email, at saka yung date of birth ng ating account. And by the way mga kabomboms, make sure na yung account nyo hindi na on hold dahil sa maling information na nailagay nyo sa inyong account. Kapag kasi ganun yung problem nyo, medyo mahirap siyang ayusin. So, kailangan talaga natin mag-email na lang ng direct sa may GCash support para naman mabigyan tayo ng solution. So, nakadepende na yan sa kanila kung i-retrieve ba nila yung ating account. So, dito kapag na-provide mo na itong mga kailangan or hinihingi sa atin ni GCash, itap mo na yung send. Tapos, maghihintay tayo ng confirmation sa kanila kung ano ba yung sasabihin nila. And most of the time, bibigyan lang ulit tayo ng ticket form. Katulad nung sa kanina, medyo madami yon mga information details natin. Then, maghihintay na rin tayo ng kasagutan nila mga 2 days siguro bago sila mag-email sa atin. And sana, hopefully talaga ayos nyo pa yung GCash account nyo para naman ma-open nyo and kung meron kayong pera doon, makuha nyo ulit. So, hanggang dito na lang ang video natin for today and stay blessed.